a privilege for me to speak the words of God through music this morning. By the way, I'm not good in speaking Tagalog, so just bear with me because I came from Davao City and I'm not really good in speaking Tagalog. Saya. Okay, so my topic this morning is about music and Adventism. Music and Adventism. This topic will scope about po sa paano natin gagamitin ang music sa tamang purpose. And what is the power of music? Bakit po ito? Bakit tayo na-influence sa music sa ating church, sa music sa world? Actually, na-lecture po namin ito last night, but for me, as what my partner had said last night, we are not lecturers because I'm only a freshman and I'm just studying pa. So I will just share what we've learned in our class and what the Lord says about the message through music, on how we will use music as an Adventist. And I hope po na sa pakikinig natin ng message na ito, i-apply po natin sa ating daily lives as Christians, as an Adventist. Because diba, ang Adventist, what do you mean by Adventist, by the way? Waiting for the second coming of Christ. Okay. Before that, may tanong po ako sa inyo. Saan po nagsimula ang music? Saan po nagsimula ang music? Sa langit. It says in 5 Manuscript Releases, page 197, music is of heavenly origin. There is great power in music. It was music from angelic throne that thrilled the hearts of the shepherds on Bethlehem's plains and swept around the world. So, di ba yung pinanganak si Jesus? Yung music, yung mga angels, pumunta dito sa earth. Yung time lang yung mga shepherds, di ba? Galing yung music sa heaven. Kasi nandun yung mga heavenly beings. It is in music that our praises rise to Him, who is the embodiment of purity and harmony. It is with music and songs of victory that redeemed shall finally enter upon the immortal reward. Okay. Sa inyo, kung makikinig kayo ng music, anong meron sa isip niyo? Ano bang purpose ng music? Ano ba talaga yung napipil ko sa music? Okay, I will ask Nanay, ano ba ang purpose ng music sa inyo? Ang pasaya. Ang pasaya. Oo, ang music ay nagpapasaya, pampapasaya ng tao. According to Ellen White, I want everybody to read. Okay, please read. Ready, go. To lead the thoughts of that which is pure,
that which is pure. Sa music natin ngayon na narinig sa radios, ano ba yung music? Nag-elevate ba ng thoughts? Pure ba yung message na dinala niya? Ang dinala ng music? Oo, nakakasakit ng ulo kasi sa lyrics pa lang, parang noise na. Diba? So, according to Ellen White, ang purpose ng music, to lift the thoughts to that which is pure, noble, and elevating, and to awaken in the soul devotion and gratitude to God. So, di ba pag minsan, kahit yung pinakinggan natin na worldly music, na worldly, secular, parang na-elevate yung thoughts natin. Pero ang question, yun ba ang pure music? O hindi? Diba? To serve a holy purpose. Yun yung purpose ng music. Now, the power of music. Okay, magbasa na naman tayo ulit. Ready? Go! So dangerous pala yung music. Kasi, it perverts to serve purposes of evil. Pwede din siya mag-serve ng evil. Like, ngayon, kasi si Satan, diba siya yung chief musician sa heaven. So, alam ni Satan kung paano tayo madideceive. Alam niya, kasi si God, pwede na tayong madala. He can bring souls to God through music. And Satan naman, he can win souls through Satan. So music is often perverted, and ito yung one of the most alluring agencies of temptation. But if gagamitin natin ito sa tama, ito ay ito yung precious na binigay, yung gift ni God sa atin. And ito pala ay designed to uplift the thoughts to high and noble things, yung binasa natin kanina, to inspire and elevate the soul. Ngayon, music na yun, na-inspire ba kayo? Hindi. Diba? Kasi nasa secular world, secular inspired. Pero, spiritual na. Still, nakakonek siya sa evil. So, according to Ellen White then, when we are tempted, one of the most powerful thing to do to resist the temptation is to sing. Hindi tayo mag-sing ng mga secular songs, but hymns, hymns. Kagaya ng mga hymns sa church hymnal, mga songs of praises, yun yung dapat kantahin natin in times of temptation. And according to education, page 168, it is one of the most effective means of impressing the heart with spiritual truth. Diba pag makikinig tayo ng music, ng song, example, yung kanta na kinanta ni Ate Abigail kanina, anong napipil niyo? Parang na-uplift tayo because of the message of God. Now, in 1 Samuel 16:14 verses 23, I would like somebody to read verse 14. Sino po ang tatayo? 16:14.
Okay. Ikaw po. Ako. 1 Samuel 16:14. Malayo eh. Okay ako. 16:14. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul. At isama-samang Espiritu na mula sa Panginoon ay gumagabag sa kanya. Okay, continue po. Continue. At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, narito ngayon, isang masamang Espiritu na mula sa Diyos ay gumagabag sa iyo. 16, iutos ngayon ng aming Panginoon sa inyong mga bataan na nasa harap mo na humanap ng isang lalaki na bihasang marunong ng alpa at mangyayari. Pagka ang masamang Espiritu na mula sa Diyos ay nasa iyo, siya'y tutugtog ng kanyang kamay at ikaw ay bubuti. Okay. Ito yung experience ni Saul. Na time na umalis yun sa kanya yung Spirit of God. Bakit kaya? At yung time na yun, parang exchange. Umalis yung Spirit ni God sa kanya, tapos ang evil spirit naman ang pumasok sa kanya. So sabi ng servant Saul, na nagugulo na yung evil spirit sa kay Saul. So sabi ng servant niya, na may kilala siya, may hanapin siyang isang young man na magaling mag-play ng harp para yung evil spirit ay maalis sa kanya. Yun yung power ng music. Habang nakikinig tayo, music na music, heavenly music. Like David, because David was the servant of God, is a servant of God. So, pag tumugtog siya ng harp, iba yung evil spirit ni Saul umalis. Kasi sa kanyang music. Okay. Ano naman? Iba na naman. Verse 17, 18, and 23. Anyone? Come on. Verse 17, at sinabi ni Saul sa kanyang mga bataan, ipaghandaan niyo ako, ngayon ay sa lalaki na makatutugtog ng mabuti at dalhin niyo sa amin siya. Verse 15, na magkagay sumagot ng isa sa mga bataan at nagsabi, narito, aking nakita isang kanapisay na Bethlehemita na bihasa sa panunugtog at nakapagyarihang lalaki na may tapang, dalangin ng itigma at matalino sa pananalita at makiisip na lalaki at ang Panginoon ay sumasama niya. Verse 19, kaya nagsugo si Saul ng mga sugo kay Isaiah sinabi, sugurin sa amin si David na iyong anak na nasa kawa ng mga tupa. 23 na po. At nangyari pagkaan sa masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasakay sa Saul, na kinukuha ni David ang alam pa at tutugtog ng kanyang kamay. Gayon, nagiging hawahan si Saul na bumubuli at ang masamang espiritu ay nakikiwalay sa kanya. Yun. So, yung pagtugtog ni David ng harp, anong nangyari kay Saul? Umalis yung evil spirit. Diba? Na-refresh siya. Na-refresh si Saul dahil sa pag-play ni David. I have auntie na nakatira dati sa middle, sa cornfield. Diba po, cornfield parang nakakatakot din. Noong unang panahon, uso pa yung mga aswang-aswang. So, oo, kasi nasa bukid yung nakatira yung auntie ko. Then, one night, buntis kasi yung auntie ko. So, uso yung mga manananggal na yun. Tapos yung bahay nila, hindi pa kasi wala pang dinding. So, ang nilagay nila yung parang cloth lang kasi poor.
Wala pang ma-afford na kabili ng ticket. So, at that night, yung auntie ko, hindi siya mapakali. Kasi may mga parang nagmamarcha-marcha sa labas, pero wala namang tao. Tapos may mga pakpak na naririnig niya. Kaya parang na-irritate siya. Ang ginawa niya, kasama niya yung asawa niya, kumuha sila ng himnal. First, basa sila ng Bible. Tapos, yung nagmamarch sa labas, kasi sabi niya, duwende daw yun. Marami daw kasi nagmamarch sa labas. Parang mga sundalo daw. Tapos, nung pagbasa nilang Bible, unti-unti nawawala. Ang next nilang ginawa, kumanta sila ng hymns sa church hymnal. Hindi ko naalala yung song, basta kumanta sila ng hymn. Yung time na yun, nawala agad yung mga duwende daw, umalis na parang fade na pagalis. Tapos yung manananggal, ang nakakatawa doon, lumipad yung manananggal, tapos nasabi sa sampayan. Kaya ginawa ng uncle ko, kumuha siya ng pang-itak, tapos ginano niya yung manananggal, tapos yun. Believe talaga ako dahil sa power ni God through music. Amen for that. Okay. Influence of song on Lucifer. The angels joyfully acknowledge the supremacy of Christ and prostrating themselves before Him, poured out their love and adoration. Lucifer bowed with them, but in his heart there was a strange, fierce conflict. Truth, justice, and loyalty were struggling against envy and jealousy. So yung time na yun, nung nasa langit pa si Lucifer, yung mga angels bigay ng papuri kay God because God is powerful, because God is God. Then, kumanta sila ng praises because they love God and they adore God. Now, si Lucifer, nag-bow down siya kasama ng mga angels. Sumamba din siya kasama ng angels. Pero, ang nasa heart niya, may parang something masama. Yung thoughts niya, parang nag-conflict yung truth, justice, and loyalty. Because of the influence of the holy angels. Kasi na-carry siya ng mga angels nung time na nagsamba sila kay God. As songs of praise ascended in melodious strains, swelled by thousands of glad voices, the spirit of evil seemed vanished, and a terrible love thrilled his entire being. His soul went out in harmony with the sinless worshippers, in love to the Father and the Son. Pagkanta nila ng mga praises, ng mga angels, yung attitude ni Lucifer, yung mga jealousy, envy, nawala. Nawala yan sa kanyang heart, nawala sa kanyang thoughts. Biglang nawala dahil sa songs na kinanta ng angels. Yun yung influence ng song, heavenly music, kay Lucifer. Sa panahon natin ngayon, na-influence kaya tayo sa music, heavenly music? Of course, because yun ka-powerful ang music of God. Okay, God's preference in music. What is preference? Parang favor. Parang gusto ni God para sa atin. Okay, let's read all together. Ready, go. Music is acceptable to God, only when the heart is sanctified and makes soft and holy by His Spirit. Okay, music is acceptable to God only when the heart
sanctified and made soft and holy by its facilities. Kung kakanta tayo ng My Jesus, I Love You, tapos may guilt feelings tayo na may hatred tayo sa ating neighbors, acceptable ba yun kay God? Hindi. Hindi. Pag hihingi tayo ng kapatawaran kay God, acceptable ba yun or hindi? If we will sanctify our hearts, our music is acceptable. Example, kung kakanta tayo dito sa Divine or Vesper Bar or any church services. Pag meron pala tayong hatred, pag meron pala tayong masamang mga thoughts, masamang balak pa sa heart natin, hindi pala yun acceptable kay God. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano kataas yung boses mo, kahit gaano ka katalagan, if hindi sanctified yung heart, if hindi tayo nag-ask ng forgiveness kay God, ang music natin, wala lang yan sa Panginoon. Wala lang yan. Parang wala lang. Useless yung kanta natin. But many who delight in music know nothing of making melody in their hearts to the Lord. Their heart is gone after their idols. Sa panahon natin ngayon, na-observe natin na yung music, hindi natin pinupuri ang Panginoon. Yung dahil sa talent na binigay ng Panginoon sa atin, example, pagkakanta ko sa Divine, tapos naririnig ng mga congregation, tapos na-bless sila. Pero, yung heart ko, nag-praise sa akin kasi, wow, dami yung nagsabi, ang galing-galing ko na kumanta. Yun yung pumapasok sa isip natin ngayon. Pero, dapat natin niya alisin. Kasi hindi yan acceptable kay God. Kahit gano'n pa tayo magaling kumanta. Yun yan ang sabi dito. Their heart is gone after their idols. Songs that make angels weep. Angels are hovering around yonder bed. The young are there assembled. There is the sound of vocal and instrumental music. Christians are gathered there. But what is that you hear? Example, if may mga social gatherings, ano ba ang mga music na piniplay ng youth dito? Is it secular? Is it religious? Is it heavenly music? Sa school namin, sa Spacey, doon kasi ako nag-aaral sa high school. Since first year until fourth year, hindi na-change yung music na ginagamit during acquaintances, during social gatherings. Kasi yung youth, gusto nila yung secular music. Gusto ng secular music, gusto yung may beat, bang, yung mga ganon. Yun yung problema ng youth ngayon. Alam niyo ba na ang angels pala iiyak? Iiyak sila. Imbis na gusto nilang sumabay, gusto nilang mag-gather sabay sa atin para mag-worship. Pero yung music natin, hindi nila gusto. Kasi dadala tayo sa secular music. And I have read messages to young people. Iba na daw yung social gatherings ngayon. Ang God's ideal of social gatherings is Bible reading, singing songs of praises. Yun yung
ay ligat-ligat para sa iyo. Hindi yung mga games na nonsense. Games na, hindi naman tayo na, ano sa mga games, example, paper dance. Yung December, may Christmas party kami dun sa group na nila mama. Yung group nila. Tapos yung mga anak, syempre, kailangan maglaro para ma-enjoy. Yung one of the groupmates of mama, ng mama ko, sabi niya, maglalaro na ng paper dance. Tapos, yung paper dance, di ba, parang sasayaw. Tapos, kung hindi sasayaw, out! So, nasa mind ko, nadadala na talaga tayo sa music, sa secular music, hindi lang natin alam. At yung angels, umiiyak because of our song, A Frivolous Ditty, Fit for the Dance Hall. Gusto niyo ba yung music natin, Fit for the Dance Hall? God will be very sad. The angels, the heavenly beings will cry because of our music. Behold, the pure angels gather their light close around them, and darkness envelopes those in the dwelling. The angels are moving from the scene. Umalis yung angels kasi hindi nila gusto yung music. Sadness is upon their countenances. Behold, they are weeping. This I saw repeated a number of times all through the ranks of Sabbath keepers. Tayo pa naman ay Adventist, waiting for the second coming of Christ. But yung music natin, appropriate ba? Nagwi-wait ba tayo sa second coming of Christ? Yung partner ko kahapon sa sharing, may share siya na about sa kanyang friend na hindi na-recognize ng ibang religion na ang Adventist and Catholic. Sabi ng friend niya, kasi dahil sa music na ginamit, ano ka ba, Catholic or Adventist? So parang parang it's the same sa thoughts ng iba na yung pala Adventist at Catholic parang pareha lang. Dapat tayo magawa ng change because we are Seventh-day Adventists, Sabbath keepers. Ang alam na sa Sabbath keepers, di ba mga SA, sinasabi na mababae, healthy. So dapat panindigan natin yung truth. Hindi lang sa diet, sa healthy food, hindi lang sa lifestyle natin, kundi rin sa music na ginagamit natin sa home, ginagamit natin sa school, ginagamit natin dito sa church, and especially ginagamit natin sa pag-praise kay God. My appeal to you this morning na ngayon may nalalaman na tayo sa purpose ng music, sa power ng music, sa influence. Ngayon naman, isi-share natin ito sa ating brethren na wala pang alam tungkol dito dahil sa power rin ng secular world, tayo ay nadadala. We are preparing for the second coming of Christ. Amen? Is that right? Is that in your thoughts? Now, let us change our music. Heavenly music. Yung music na God, heavenly music na maka-elevate sa soul, which is pure, noble, and noble. And hindi lang kasi yung mga theology, hindi lang pastors, hindi lang missionaries, hindi lang evangelists, hindi lang teachers, pero also musicians. We can also spread the gospel through music, through sharing the heavenly music, not the secular music. I hope
I pray that this church will be an influence to other churches, to other people outside this church. And may you will absorb this message as you wait for the Lord's return. God bless